Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat. This is the part 2 of our video about asset allocation, no, or capital allocation natin. So sa part 1, diniscuss ko po yung complexity at yung mga iba't ibang investing and financial principle when it comes to portfolio management, no, or particularly the asset allocation strategy. So ngayon, ipapaliwanag po natin ng siguro in explanation na mas maiintindihan ng lahat yung ginawa natin dito, no? So, short video lang ito but at the same time, marami kayong matututunan. Okay? Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, at yan, dito sa aking Facebook, naka-live tayo ngayon. Ako nga pala, si Christian J. Azucena, no? AKA The Estudyante Trader. So, tayo po, no, gumagawa ng mga contents about finance, investments, about economics, corporate finance, and other youth empowerment contents that might be helpful to our kababayans. So, kaya naman, mag-like ka na, mag-subscribe ka na continuously, no, para nang sa gayon, marami kang matutunan sa mga contents na ginagawa po natin. Okay? So, ngayon, without further ado, pag-usapan na natin ano ba yung nangyayari dito, no, sa ating asset allocation process. Kasi nga, tulad ng sabi ko po nung una, hindi talaga pwedeng all-in mentality sa trading and investing. Okay? So, kasi kapag ka all-in, yes po, tama, pwede tayong kumita ng sobrang laki, pero pwede rin tayong malugi ng sobrang laki. So, sa tingin nyo po ba, is that trading model or is that trading strategy sustainable? Diba? So, sustainable ba siya? And controllable ba siya? Yung risk, hindi. Diba? Kasi once na in-all-in mo yung pera mo sa trading, diba? Wala ka ng control doon, no? It's either, yun na nga, no? Kikita ka ng malaki or malulugi ka ng malaki. Pero dito, sa ating pag-aaral, no? Ginagawa natin ang trading na mas systematic, no? Na mas planado. Para nang sa gayon, syempre, mabawasan yung ating risk and at the same time, hindi gaano kalaki ng ating budget, no? Kasi kahit 50,000, 20,000 kaya namang i-manage po. Okay? So number 2 na ating recap or preview, no? Kahit magkanong kapital ang meron ka sa trading, lagi mong tatandaan na kailangan mo yang hatiin sa dalawa. Okay, para sa akin po, yan ang aking ginagawa at yan ang aking tinuturo. Why? No? Dahil kapag ka nga po lahat yon ni-roll mo, sir, nakaipon ako 500,000 pesos, no? O lahat ba yun i-roll ko sa trade? Mali po yun, no? Kasi dapat, parang sa business lang din, meron tayong contingency fund, no? O, sa percentage naman po, kayo na po ang bahala. Pero, ito talaga yung, kumbaga para sa akin na dapat i-apply, no? Kung halimbawa may 500,000 ka, hatiin mo sa dalawa, yung 250,000 na isa, yan ang iyong trading fund. Yung isang 250,000 naman, yan ang iyong contingency fund. Yung contingency fund na yan, pwede mong ipang-invest din ng medium term to long term sa ibang asset, no? Sa ibang asset class naman. Halimbawa, nagte-trade ka sa crypto, o yung another 250,000, ipang-invest mo sa stock market. No? Para lang magkahiwalay sila. Or contingency fund na hindi mo lang talaga gagalawin, no? Na just in case matalo yung sum of the portion ng 250,000 mo ng trading fund or trading capital, meron ka pang pambawi na another 50% nga. Paano kung hindi ka marunong, tinaasan mo na yung allocation mo, hindi ka pa naghati, anong mangyayari sa inyo, no? Ang pwedeng mangyari sa iyo is ma-wipe out. Kaya may nagsasabi, sir, na-wipe out ako, nasunog lahat ng capital ko, in-all in or iniro-roll lahat. So, kaya tatandaan nyo mga ka-traders, no? And dito, sa ating video na kapag ka nagte-trade ka, kahit magkano capital mo, no? Na naipon mo, hatiin mo sa dalawa yan. Or sa 50%. No? Kasi yung isa, contingency fund, yung isa, trading fund mo. O, example nga natin dito, 100,000 pesos. O, magkano ang trading fund natin? 50,000. O, kung mapapansin nyo po, yung capital allocation, habang tumataas ang allocation mo sa bawat crypto, bawat stock, or depende nga kung saang market ka nagte-trade, mas kumukonti rin yung pwede mong mabili na number of assets dito.
'Di ba? Halimbawa, ang sa 50,000 pesos, ang allocation natin, no, ay 50%. Ilang mabibili mo? Dalawa lang. Kasi ang allocation 25,000 and 25,000. Yun po yung sinasabi ko dito na syempre mas okay kung mas malaki ang kapital mo ng kaunti. 'Di ba? Para marami kang mabibili. Pero at the same time, nire-rebalance din po yan. Baka naman kasi nagtaas ka ng allocation doon sa particular asset na yon, pero no, yung nabili mo is underperforming o kaya naman palugi. 'Di ba? Naglagay ka doon ng malaking percentage pero palugi naman pala, mas malaki ang epekto nun sa iyong portfolio. Kaya nga sabi ko po dito na kung saan ang capital allocation approaches, no, can be always different from an investor point of view, from a retail investor or portfolio manager. Iba-iba. Sir, bakit iba-iba? Kasi may iba't iba rin silang goals, may iba't iba rin silang risk appetites at trading profile and risk profile. No? Yung iba, ang habol naman nila is hindi kumita ng malaki. Ang gusto lang nila is yung parang gano'n, no? Parang sakto lang nakitaan. So, ibig sabihin po nun, hindi nila kailangang mag-risk ng masyadong malaking pera sa kanilang allocation. No? While, yung mga gusto talagang kumitang ng malaki sa trading, malaki din ang kanilang i-risk, no? Kailangan. Malaki din ang kailangan nilang ilagay. Okay? That is the principle of portfolio allocation, no? Or capital allocation. So, kung mapapansin nyo po dito, paano naman yan, no? Sa halimbawa naman, target profit. Actually, that is a different topic, no? Pero halimbawa, nag-allocate ka ng 10,000 pesos. O, let's say, sir, gusto kong kumita ng 1,000 pesos a day, no? So, possible ba yon sa 50,000 mo na capital? Possible, no? Kasi ibig sabihin yan, kumita lang ito ng, let's say, itong asset 1 na to, kumita lang yan ng 200, no? Tig to 200 sila, 5 yung hawak mo. So, syempre, 200 times 5, 1,000 pesos. So, kung makikita nyo po, the higher capital you have, syempre, mas malaki yung buying power mo at mas madaling kumita ng 500 or 1,000 or 2,000 a day kung ikaw ay isang day trader. Diba? Yun po ang sinasabi natin dito. Diba? So, halimbawa naman po dito, depende, no? Magdedepende yan sa iyong goal nga. Diba? Tulad ng sabi ko, kung capital preservation or capital appreciation. Okay? And yung capital allocation weight and also depends on the the asset classes and the volatility and performance of it, no? Ibig sabihin, hindi ka naman magi-invest or maglalagay na malaking allocation sa isang loser na stock or loser na crypto, 'di ba? Or yung pababa ng pababa, no? Unless naka-shorting ka. Pero sa example nga natin na to, dapat binabalanse yan, no? O halimbawa namang pwede rin naman 25, 50, and 25 allocation. So, depende po talaga doon sa mga ugali, no? At risk tolerance ng isang investor. So, kaya yun po ang tatandaan nyo dito. Yan, pwedeng yung gawin ito. Halimbawa, may 100,000 kayong capital. Hatiin nyo sa dalawa, no? Tig 50,000. O, yung 50,000 lang muna ang i-trade nyo. Kailangan po yun, no? Para nang sa gayon, may proper risk management po tayo, no? May proper allocation tayo. Kasi kapag wala, yung 50,000 mo, 100,000 mo, in-all-in mo yan, ang pwedeng mangyari, ma-wipe out ka kung hindi ka talaga marunong. Pero kung may capital ka, kahit magkano, hinati mo sa dalawa, no? Yung isa, trading fund, yung isa, contingency fund, no, may pag-asa ka sa trading, no, kapag ka ganun. At pwede nyo tong sundan or kaya naman gawa kayo ng sarili ninyong tinatawag natin, no, na framework or na format, no, para dito. So kaya naman yun mga ka-traders, no, sana marami kayong natutunan sa ating video na ito, no, na part 2 ng ating trading capital allocation guide, no, in the subject portfolio management. So, yun lamang, comment nyo kung marami kayong natutunan sa video na ito. At doon sa part 1, panoorin nyo kung hindi nyo pa napapanood. God bless you all, the Estudyante Trader here. I-comment nyo lang kung ano pa yung mga contents na gusto nyong ipagawa sa atin, no? So, yun lamang, the Estudyante Trader here. God bless you all and see you on my next vlog.
Bye-bye po.